Good morning, mga kalalabs. Welcome back to another vlog. Good morning, malab. Good morning, love. How are you today? Good, beautiful day today, and it's our weekend day. So, sabi ni Papa Dave, let's go for a date because you're leaving next week. So, sabi ko, okay. So, dito kami sa Steveston. So, alam nyo ba, before I pronounce it Steveston, but he told me that it's Steveston. Steveston? Steveston. Yeah, so, yeah, I've been... Steveston is like a stone with the T-O-N-E. Steveston is without the E. Okay, now I know Steveston. It's not Steveston. So we are going to, what is that name? Steveston Sushi. Sushi? We have a favorite, dito, sushi restaurant, and it's really good. So, I don't like sashimi, like, yung sushi na sashimi, yung fresh na isda. But here, this restaurant's really good because it's fresh. And it's beautiful. Yeah, and it's beautiful. So, meron kaming reservation, pero hindi kami sinagot. So, parang technically, wala kaming reservation. Parang nag-a-assume na nabasa nila yung aming email, and then alam nila na papunta kami. So, ayun. Pero kung wala namang available, there's a lot of restaurant naman in this area. So, yeah, let's go, mga kalalas. I am excited and gutom. It's already 11:05. Tignan nyo naman tong area na to. Napakaganda dito. Parang pag pumunta ka dito, para ka na rin nag-travel. Alam mo yun? Yung parang galing ka sa ibang lugar, tapos punta ka dito sa Canada. And tignan nyo naman to. It's beautiful flowers. Ang ganda. Nakalimutan ko yung sombrero ko at saka sunglasses ko. But that's okay. Let's go, my love. Let's go, my love. Let's go. Bumili lang kami saglit ng coffee namin dito, mga kalalab. So, meron silang mga cookies na benta dito, mga din. Ayan, apple crumbles. Bumili ako ng cookies. Peanut butter cookies. Ayan, habang hinihintay namin yung namin, lunch. Ayan, kain po. So, meron mga nagbebenta ng antique. How much are pesos worth anyway? Peso? Yeah, we could buy this 1993 peso. Ooh, meron silang mga coins. Wow. $5. How much is that? Mga old coins. These ones are $5. Cool, eh? Maybe I should buy one for Brenda. Beb, no, you have these ones, Beb. You have a lot in your... This is true, yes. Yeah, in our cabinet, in the drawer, you have a lot of coins there. This is true. Cool, eh? Ayan yung mga laruan. May mga dito, oh. CD. Ayan, CD. Ng mga kabataan natin, meron tayong mga CD player. Meron pa rin ba ngayon? Parang wala na, no? Kasi... That one, 1852. Wow, it's old. It's older. And then, meron Jolens dito, oh. Oh, diba? May Jolens, may... Oh, meron ng iPad. Wow. Camera na may tripod. So, ito yung restaurant na kakainan namin maya-maya, mga kalalabs. Nag-ano lang kami ng confirmation kung meron ba kaming available na table. So, dito tayo titingin ng fresh na isda. Prawn, sashimi quality. Na-scam kami. Sashimi quality daw, hindi pala. Still come at the end of the day on a Sunday. Yeah, but don't come yan. I think early. Like early ka pupunta dito para fresh na fresh. So late na kasi kami nagpunta dito last time. So, ayan, meron silang mga salmon, mga hipon, mga ganyan. Sobrang lalaki ng isda, oh. Oh my God, that's salmon. You know what? Ang dami naman nilang mga benta-benta, pero parang siya, yung frozen na siya. You know what kind of fish I want? I want pollock. Pollock fish. Pollock fish. Merong doon, pangalan ng isda, pollock fish. Ayan, oh. Iba talaga sa Pinas, no, mga kalalabs. Kasi yung sa atin, pag punta ka ng market, talagang fresh na fresh, gumagalaw-galaw. Dito, frozen. Frozen na siya. Ano pa yan? Ay, may isda. Kain tayo, mga kalalabs. Ito yung order namin. And then si Papa di meron siyang ganyan.
And then, look at that. What is that, Bab? Sushi. Sushi. Okay, kain po. How's the lunch, Bab? Good? I You liked like it? Yeah? I thought it was good. Found the rice was a little bit sour. It's a little bit sour, yeah. Sour is flour. I think it's Sour. not the same. It's not the same people. It's a different, ano na, different chef, different owner or something. Maybe. Hindi na siya kagaya before na it's actually really good. Can you turn on the aircon, please? And then we will go. So, uwi na kami, mga kalabs. Kasi What's that mean? Uwi na uwi kami. na kami. We are going home now. Okay. Kasi si Papa di meron siyang pupuntahan later. You're going out later, right? With your... Pupuntahan? Yeah. So, nabanggit ko sa inyo kahapon na may pupunta sa bahay na pinsan ni Papa di pero hindi na matutuloy. Sabi niya, imimit niya na lang daw today. Chuchulay? So, they are going out today. So, ako is ifo-focus ko yung pag-i-impake ng mga dadalhin sa Pinas. Good morning mga kalalabs! The next day vlog po tayo. Hindi na ako nakapag-continue ng vlog ko yesterday kasi hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. After kaming nag-lunch ni Papa Dave, umuwi kami dito sa bahay. Pagdating ko dito, humiga ako sa bed, papahinga lang sana ako ng konti. Nakatulog naman na ako hanggang 5:30. Sabi ko, Papa Dave, di mo ako ginising. Marami pa naman akong gagawing trabaho. Sabi niya, ano ka kasi? Sabi niya, parang, anong pagkakasabi niya? Ang himbing ng tulog mo eh. Sabi niya, kaya hindi na kita ginising. Sabi ko, okay, bukas na lang ako magkukontinue ng vlog at saka ng aking pag-iimpake. Actually, ready na yung mga gusto kong dalhin sa Pinas. Pero hindi ko alam kung madadala ko ba ito lahat. Kasi nga, nag-search ako ng ano ba talaga yung, alam mo yun, sa isang luggage, ilang kilos ba talaga siya. So, yung namin, yung allowance namin, or yung kilos na dapat namin dalhin ni Nicole is 32 kilos each person. So, hindi ko alam kung sa isang box ba yun, or ilang kilos ba sa isang box, ilang kilos ba sa luggage. So, nag-search ako, may nakita ako na sabi, 23 kilos dapat yung sa box. And then, yung rest is sa luggage or kung ano man yung paglalagyan mo ng mga items na dadalhin mo sa Pinas. So, ayun. Correct me if I'm wrong, no? Comment down below. Kasi, makakaabot pa naman din kayo kasi ilang days pa rin naman na mag-i-impake ako ngayon tapos the next day mag-i-impake ulit, diba? So, parang siya, yung finalize. So, yeah, talaga ako, kailangan mong i-research lahat ng mga bagay-bagay para hindi ka magkamali. Like, alam mo yun, ayaw mo magkaroon ng aberya sa airport. So, kailangan i-check mo lahat. Kasi, yung box natin is, iti-tape natin yan. Isi-seal na natin, isasara na natin. So, pagdating mo sa, sa airport, nila yan, ikikilo nila. Tapos, pag nagsobra ng 2 pounds, 3 pounds, papatanggal nila yan. So, bubuksan mo ulit yung box. So, ang gagawin ko, ganito. Hindi ko muna masyadong isasara yung box ko. So, yun yung plano kong gawin. Alam mo yun, patalinuhan to para hindi tayo magkaroon ng aberya, diba? So, magdadala ako ng packing tape, magdadala ako ng gunting, and then imi-make sure ko na yung box ko hindi pa siya fully sealed. Para kung sakaling sumobra siya, then, it's okay kasi madali mo lang siyang buksan and then meron kang extra na packaging na pwede mong isara ulit yung iyong box. So, yun yung gagawin ko. Meron akong dito, kiluhan, and yung mga pasalubong na dadalhin ko is nasa 17.6 pound na siya. Kasi yung yung pagkikiluhan ko is yung scale. So, pwede naman siya, may nakita nga akong may nakita nga akong video na ang ginamit nilang pang kilo ng kanilang mga bagahe is yung scale. So, yun yung gagamitin ko. Gaya-gaya, no? So, ayun. Hindi ko lang alam yung pangalan nito, mga kalalabs. Kung box pa rin ba yung paglalagyan ko pa ng isa or ayan. Kasi ito yung dalawang luggage namin ni Nicole. And 32 kilos each person. So, example, ito, lalagyan ko siya ng 23 kilos and yung rest is sa luggage ko. And then, meron pa akong 32 kilos kay Nicole. And, parang ganun, no? Parang madala ko lahat to kasi sayang. And, gusto kong ipamigay yung mga iba dito sa mga pinsan ko. So, ayan. Nilagay ko to kanina. Dito. Ayan. Nilagay ko siya. So, ayan siya. 'Di ba? Tapos, tatanggalin ko. And, ayan. 17.8 pounds siya.
So, hindi rin ako tiwala dito. Kaya, ang gagawin ko na lang is, yun yung sabi ko kanina na magdadala na lang ako ng extra na packaging and hindi ko isasara yung box ko ng bongga. Para kung sakaling kung sakaling sobra siya, then mayroong pang-ayos dun sa, diba? Yung packaging ng ating box. So, ayan. Okay, handa na ba tayo mga kalalabs? Gawa lang muna ako ng kape ko. And then, saka tayo mag-impake-impake. Alam niyo, ang dami kong gagawin sa totoo lang. So, kailangan kong ihanda si Ube, yung mga pagkain niya, yung mga gamit-gamit niya. And then, iiwanan ko din si Papa Dib ng pagkain niya. Lulutuan ko siya para madali na lang niyang ilagay sa microwave o kaya sa oven. So, nag-request siya ng shepherd's pie. Sabi niya, "Babe, can you make the shepherd's pie? The same thing that you did nung iniwan natin si Nicole at saka si Krishna sa bahay," sabi niya. Kasi last time, gumawa ako ng lasagna at saka shepherd's pie. Finreezer ko siya. And then, si Nicole at saka si Krishna, yun yung parang alternate na kinakain nila. Yung lasagna at saka yung shepherd's pie. O, diba? Para hindi yung frozen food na lang yung binibili, yung ready-made na. So, gusto ko is pa rin, yung alam mo yung ingredients na nakalagay doon sa pagkain na kakainin ni Papa Dib. Diba? Ganun ako eh. Ayan. So, ito yung box. And by the way, 158 cm yung size ng box. And 68 something cm. So, hindi ko alam. Basta, yun na yun. So, 158. So, 55.8 cm to. So, 158. I think yun yung yun yung box ng ng balikbayan box. So, ganyan siya kalaki. Ayan. Ilangan. Ayan. Bibili pala ako ng tali para ayan, ganyan lang siya kalaki. Para madali siyang bitbitin. Parang ito yung parang ito yung LBC na pang air cargo. Pero mas yun, mas payat yun, tapos mas mahaba. Pero ito mas maano siya. Mas mataas yung dito niya. So, okay na yan. Okay. Gawa lang ako ng kape, and then impake time tayo. Ang dami-dami ko iniisip. Alam niyo ba yun? Nakaka-overwhelm yung mga bagay-bagay. Parang ano bang uunahin ko? Parang ganun. Okay, let's make coffee. And then, impake time. Tignan nyo naman yung box natin, mga kalalabs. Balot na balot. Binalot ko na. So, ngayon, na tama naman yung timbang nito, kaya wala na akong problema, kaya binalot ko na. Kasi kanina, di ba sabi ko, hindi ko muna siya isasara ng bongga. Pero, alam ko na kung ilan yung niya, kung ilang kilos siya. So, less than 23 kilos to. So, that's okay. And then, meron pa akong 2 luggage dyan. Actually, pwede pa ako magdala ng isang box na ganito kung meron pa akong ilalagay. Pero as of now, nailagay ko naman lahat ng mga items dito. So, parang okay na ako dito sa isang to, tapos 2 luggage. So, ayan. And by the way pala, 23 kilos times 4 pala yung pwede naming madala. So, kung gusto ko pang magdagdag ng 23 kilos na isang box, tapos yung dalawang yan, 23 kilos each, then it's all good. Actually, may bibilhin pa ako sa Costco, ilalagay ko na lang dyan sa isa kong luggage. Kasi wala naman ako ilalagay dyan. Ang ilalagay ko na lang is yung mga, gagamitin kong damit na panloob. Yun lang. Tapos yung mga, skincare, ganyan. And yung luggage ni Nicole, konti lang din naman yung madadala niya. Kasi, nailagay ko yung iba dito. So, that's perfect. So now, ako ay magluluto saglit ng chicken wings for lunch. So gagawa ako ng gustong-gusto kasi ni Nicole yung sinigang na chicken wings. So gagawin ko yan. And then after that, maliligo ako. Pupunta ulit ako sa
lalabas ako. May titignan lang ako sa Pacific Center. And then, bibili ako ng ingredients para sa sa mga lulutuin ko mamaya for dinner and then pagkain ni Papa Dave. Ayan, so, napagod ako kasi binalot ko ng bongga yan eh. Parang pakiramdam ko yung box, hindi talaga siya safe pag hindi mo siya binalot ng bongga. So, maglalagay lang ako ng pangalan dito para kung sakaling is may contact number, my name, para kung sakaling hindi mo siya na-pick up, wag naman sa sa arrival sa Pinas. So, meron siyang contact number and then they can call me anytime pag kung sakali lang naman para safe, 'di ba? So, yes. Okay. Ako ay luto muna and then dami kong gagawin mga kalalab. Sa garden na ako, hindi ako papakita sa inyo kasi pawis na pawis ako dahil sa pagbabalot dito, tas hindi ako maayos. So, mamaya na ako mag-update sa inyo pag nakaligo na ako. So, yan. Yay! I am happy. Finally, nakaligo na ako at nakapagluto na rin ng lunch. Ayan, kain po tayo. Chicken wings, sinigang, and then rice. Kain po. Anong oras na? 1:00 na. Grabe. Hindi pa ako tapos sa mga dapat kong gawin. Bibili ako ng ng ingredients mamaya para sa natin. Shepherd's pie. Ayan, kain po tayo. Kain. So good. Bahay na ako mga kalalabs. Hindi na ako nag-vlog sa pinuntahan ko. So galing ako sa IGA. Bumili lang ako ng mga ingredients para sa shepherd's pie na lulutuin ko. So ayan, ground pork. And bumili ako ng ganitong container kasi dito ko i-bake yung shepherd's pie para madalian na lang ni Papa Dib na ilagay sa oven. At hindi na siya, alam niyo yun, yung parang, kunyari, pag nilagay ko to sa malaking, baking pan, then kailangan niyang ilagay sa oven lahat. So, much better na ganitong kaliit para tansyado. Alam niyo yun, yung parang, okay, I wanna eat shepherd's pie tonight, so, iinit niya yung isa, pwede niyang kainin lahat, or yung kalahati, diba? Para hindi niya iinit yung whole tray, baking tray. Ito yung binili kong ilalagay natin din sa shepherd's pie. Tomato paste, carrots and celery din. Bumili din ako. Gagawin ko na to actually right away. I-prepare ko na yung mga ingredients nito. And potatoes, of course, patatas. 5 piraso lang din yung binili ko. Alam nyo, nakakapagod mag-impake. Tapos, yung bang yung hindi mo alam kung ano yung uunahin mo, yun yung pinaka-hard. Kaya step by step ako. So today, nag-impake ako, tapos magluluto ako nito, and then tomorrow will be the general cleaning para pag alis ko is malinis yung bahay. Alam niyo ang gagawin ni Papa Dave? Wala siyang gagalawin dito. Kumbaga, ang niya lang, ang space niya lang yung sa room at saka sa kitchen. So, sa living room at saka dito sa dining table, hindi niya yung gagalawin. 100% sure ako. Kasi, minimake sure niya na pagbalik ko dito sa bahay or pagbalik namin is malinis yung bahay. Kasi much better kasi na yung bahay is malinis pagbalik ko, diba? Especially sa, sa mahabang biyahe. And bumili din ako ng, yerba mate. Inom ako ng isa, pang energy pa. So, try ko yung grapefruit and ginger. Para hindi na ako magkape, ito na lang. Malamig pa to. And dumaan din pala ako sa Old Navy. May nakita akong naka-sale. Bumili ako ng slippers. Nasa $2 lang siya. Sakto. Kailangan ng slippers sa sa loob ng bahay sa Pinas. And ayan. Bumili ako ng 5 piraso. Ganitong mga design, oh. Ayan, sana pwede din kaya to sa sa CR. Hindi ko lang alam ha, kasi sabi ni Dinel, bili ka kasi pang pang slipper sa CR. Tapos, alam mo yun, yung sa loob ng bahay, sabi niya. So, bumili na ako ng, naka-sale siya eh. So, same na yung niya.
design kasi size 6 at saka size 7 and then size 9 yung binili ko. Ayan, black. Para hindi madumihin. Ayan, $2 lang kasi from $8.99, $2 na lang. O, diba? Ang laki ng ano niya. Ang laki ng binawas niya. So, ilan ba nang binili ko? 5 ba or 6? 1, 2, 3, 4. 6 nga. 6 na piraso pala. Akala ko 5 lang yung binili ko. 6 na piraso. Diba? From $8.99, $2 na lang. Ang galing ng sale. And may nagpahabol na nagpabili sa akin ng Lululemon bag. Paborito nila ang Lululemon bag. Ayaw kong hawakan kasi madumi ba yan kami? Malinis naman. So, ito siya, oh. Ayan. Tapos, itong isa pink. Ang ganda ng kulay nito. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero ayan siya, oh. Ganda ng kulay niya. Ayan, pinabili sa akin. Buti na lang, andito pa ako. Sabi niya, pahabol ako, Mami Faye, ng Lululemon bag. Sabi niya, ganun. Kaya pumunta ako right away para makita ko ano pa yung bagong design. So, yun nga. Kasi mahilig po siya sa mahilig po siya sa light color. So, pag nagpapabili sa akin yung light color, hindi siya mahilig sa mga black, ganun. Mahilig siya sa mga, colorful na bags at saka shoes. And then, sandals. So, i-impake ko na to. Maya-maya na lang ulit. Tapos, ano na tayo. Luto na ako para mabilisan na at makapagpahinga ako. Maitaas ko yung paa ko sa wall. Kasi, everyday, ginagawa ko yan. Kasi nga, yung legs ko, sumasakit siya. And, nagwo-worry din ako sa pangalan nito sa varicose vein ko. Kasi, medyo, lumalala siya, mga kalalabs. Sabi ko nga kay Papa, pa-check up kaya muna ako dito ng varicose vein ko. Pero, di ba, merong mga procedure sa mga ganitong mga ugat-ugat sa legs. So, nanonood ako ng mga videos kung paano daw, yung parang mawala yung pain, ganun. Tapos, mabawasan. Kasi yung dugo daw, hindi masyadong hindi umaakyat. Kumbaga, nag-i-stuck siya sa may binte, legs ko, at saka yung dito sa may puso ng aking legs. So, hindi naman siya, yung parang, manipis-nipis naman siya. Hindi siya yung matataba na varicose vein. Maninipis siya pero dark. Yung parang siya yung maroon. Parang yung kulay niya pag nakikita ko siya. Kaya yan din yung minsan ayaw ko mag-short kasi parang feeling ko yung nakakawala siya talaga ng confident pag mag-short ako. Hindi naman siya mataba pero siya yung siya maroon yung kulay. Yung pulang-pula na pula siya. Di ba yung dugo natin pula, tapos siya, parang pasak-pasak na siya nga eh. So, ayun. May nakita din ako, ini-inject daw yan. Meron yung procedure sa Pinas. Sabi ko, iniisip ko, procedure yata ako sa Pinas. And meron pa yung isa na nakita ko na, kailangan daw yung medyas, na tight na medyas. I think I should buy, mga kalabs, kasi magbabiyahe. Mahaba-haba yung biyahe. Siguro, okay din na bumili ako nun. I think sa London Drugs o kaya sa Shoppers, meron sila, Tingin nga ako. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa medyas na yung tight medyas. Tight socks. Parang ganun. Hindi ko alam. But, yeah. Kasi nararamdaman ko talaga siya. And every night, gabi-gabi, tinataas ko yung legs, yung paa ko talaga sa bed namin ni Papa Dib, yung sa may niya, frame. So, tapos sabi din, mag-exercise ng ganyan. Meron din daw yung yung exercise pero hindi walking, parang ganun, or running, kasi mas mas nagiging grabe daw yung varicose vein. Varicose vein or varicose vein? Correct me if I'm wrong sa pronunciation, And ayaw ng varicose vein daw sa mainit. Gusto niya daw sa malamig. So kaya siguro sumasakit-sakit siya kasi mainit. Yung parang yung parang naglalakad ako, parang pakiramdam ko na meron siya na yung parang, yung tusok-tusok ba na nararamdaman sa paa, tapos sa legs. Para siyang, kahit yung pag nag-CR ka lang, pag nag-CR ako, tapos, saglit lang ako, biglang meron parang may mga, yung tusok-tusok yung nararamdaman ko sa legs ko, tsaka sa paa ko. So, I don't know what's going on. And siguro nag-gain din talaga siguro ako ng weight. And especially sa legs ko talaga.
medyo ano siya, yung parang nananaba yung legs ko. Ito yung problema ko talaga. But, yeah. Sana maging okay siya. So, I think itataas ko muna yung paa ko bago ako magluto. Kasi talagang ano, uncomfortable. Uncomfortable ako para siyang ano. Dahil na rin siguro to sa ano, lakad-lakad ako tapos madalas hindi ako umuupo talaga. Lagi ako nakatayo. Hindi ako mapakali. So, yeah. Okay. Prepare ko yung ingredients after ako magpahinga and then magluluto na ako ng ano, shepherd's pie para matapos na rin ako sa aking trabaho. Sarap talaga nitong juice na to. Meron akong ano dito. Pangalan nito, Ogens. Tatararat, tatarat. Tika na nga. Say hi. Hello po. Nagluluto si mama po. Gutom na rin po ako. Sabi niya eh. Titignan-tignan niya ako. Sabi ko, wait lang at magluluto lang ako. So for today, bibigyan natin siya ng kanyang cheat day canned food. Kalahati lang kasi ilang araw na rin siya nagda-dried food. So, bigyan ko siya ng canned food. And then, bibilan ko siya ng kanyang treats. Para pag andito yung ano, mag-aalaga sa kanya eh, mabigyan siya ng treats. Diba? Papa! Mama, mama! Okay, doon ka muna. Mamaya kakakain. Ayan, nagluluto na ako mga kalalabs. Nalaga ko na yung aking patatas. And then, ito na yung aking ano. Ang dami, no? Yung ating ilalagay sa shepherd's pie. So, nilagyan ko lang naman to ng ano, carrots at saka celery, bay leaves, tomato paste, onion, garlic, beef, and then lalagyan ko siya ng flour para ano, lumapot yung kanyang ano, sabaw dyan, oh, na nakikita nyo. So, ayan. And gagawin ako ng mashed potatoes. Hindi ko na naipakita sa inyo. Alam niya na si Mami Faye pag ganitong ano is aligaga ako. Gusto ko mag-focus ako sa ano. Parang na-share ko naman na yata sa inyo yung paggawa ng shepherd's pie, no, mga kalalabs. So, atensya na kayo, no. Kasi parang putol-putol yung vlog ko. At hindi ko rin alam kung nasasabi ko ba yung vlog ko ng tama or what. So, yes. Busy me. Yan, titimplahan ko lang to ng ano, salt and black pepper. Pwede kayong maglagay ng wine or pwede kayong gumamit ng ano, beef broth. Ako, hindi ako gumagamit nun. So, pwede kayong maglagay ng Knorr cubes na beef kung gusto nyo din. So, hindi ako gumagamit ng ano, mga pangalan nito, yung mga beef broth, mga ganun. Kasi medyo may sodium na yun eh. So, ako, ang ginagamit ko is tubig na lang. And then, nilalagyan ko siya ng beef cubes para mabalance siya, diba? Okay, assemble natin yung ating ano. Linisin ko lang tong kitchen para meron akong area. Madali tayong ano, kumilos, malinis. Ayoko kasi ng ano, maduming kitchen pag nagluluto din. Step by step ba? Tapos, punas lang punas si Mami Faye. Mahilig akong magpunas. Ayaw ko ng ano, basa-basang kitchen din. Hindi ko alam kung ano ba, matutuloy bang lalabas si Papa Dave or hindi. So, kailangan matapos ko na itong aking shepherd's pie para kahit papano is makakain siya ng kanyang ano na, dinner. Mga around, ano ba yung oras darating yun? Papa Dave. Madali lang naman ito. Okay. I-prepare ko yung aking mashed potatoes. Luto na ang aking shepherd's pie, mga kalalabs. Ito yung para sa dinner. And then, ito yung para sa, ano ni Papa Dave. Stock niya. Ayan, hindi ko pa siya nilagay sa, ano, sa oven. I think it's okay like that. Tapos, si Papa Dave na maglalagay sa oven. And then, siya na yung magbe-bake. But it's all good. Ayan, kain po. Katapos ko lang nag-shower, mga kalalab. Skincare naman ako. Naglalagay lang ako nitong Olay. Ayan, may retinol to. So, maganda siya. Nag-work siya sa akin. That's why I never
change, uli, babalik ako sa kanya. Kung sakaling pinalitan ko siya, babalik pa rin talaga ako kay uli. Kasi maganda talaga yung quality ng skincare na to. So, ayan. So, tapos na yung aking trabaho. Nakapag-slide packing na tayo. And, tomorrow, i-ano ko na lang siya. Yung konti na lang naman. Hindi naman na siya yung ganun karami katulad today. And, ano pa ba yung mga ganap ko tomorrow? Depende. Ayoko munang sabihin baka kasi hindi matuloy. So, ayun na yung vlog natin. Sana po ay na-enjoy nyo. I am excited sa pag-uwi sa Pinas. Ilang araw na lang. Makikita ko na rin sila papa. At yung bago nating bahay. So, ayan. Abangan nyo yung mga ano natin ha. Mga Pinas vlog. So, sino ba excited sa inyo? Excited ako makakain ng mga gulay-gulay ng ano. Ampalaya, mga ganun. Labong, mga ganun yung mga ano ba, bamboo shoot, ano pa ba, uong kung may uong. Basta, yung mga gulay. Yun yung mga gusto kong kainin pag uwi ko. Tapos inihaw na tuna, pritong galunggong, mga ganun, diba? So, yun yung mga aabangan nyo sa ating vlog sa Pinas, yung mga pagkaing Pinoy. Diba? So, yeah. Okay. I'll be ending my vlog. Maraming salamat po ulit sa panonood ng vlog. Sana po ay na-enjoy nyo yung vlog natin. If you enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalags. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye!